Magandang araw sa inyong lahat mga ka-G-Lovers, Jugbani B nagbabalik. So may dinala sa atin dito isang Harman Kardon na soundbar. So ito gumagana tong surround na to. So ang problem natin yung bass no power siya. So ito yung pinaka main natin. So gumagana naman to, walang problema to. So hindi natin siya gagalawin. Ito yung problema natin, wala tong power. Itong surround na ay yung ano natin, yung bass natin, yung pinaka whopper. So yan, Harman Kardon. So wala siyang indicator light, hindi yan gumagana. So pag plug in natin to, yan, plug in natin na, dapat umilaw yung indicator light. Tapos yung soundbar pairing, iilaw din yan pag nakakonnection na siya doon sa soundbar natin. So kita nyo naman wala siyang power. Napansin siya na kayo sa kuha natin kasi medyo tirik na tirik yung araw, tinatamaan yung cellphone natin, kaya medyo maputay ng konti yung kuha natin. So pasensya na mga ka-G-Lovers. So yan ang aalamin natin kung bakit wala tong power ha. Mamaya aalamin natin yan. So test pa rin natin muna. Pinakauna natin siyempre i-test dyan yung AC cord natin, yung cord. Malay nyo may problema pala yung AC cord kaya hindi ito na power. So yan ang uunahin natin. Tara, tingnan muna natin. Nung pag-check natin ang AC cord, meron tayong 220 volts na nasusukat. So, ibig sabihin, walang problema sa cord natin. So, buo naman siya. So, ang problema nito ay nasa loob talaga. So, kailangan natin itong tanggalin. Buksan natin. Yan. Yan. Buksan lang natin yan. So, tara. Buksan na natin yan na. So bali yan na mga ka-G-Lovers, nabuksan na natin. Nung binuksan natin, nakatanggal na tong parang Bluetooth connection yata to para dun sa soundbar. Ito yung pinaka-module ng connectivity niya. So ibig sabihin may nag-repair nito. So tinignan nga natin, yan. So power supply yung ipo-focus muna natin. So yun o, nakatanggal na diba? So may solder na rin yung board. So sa power supply tayo magpo-focus. Ito yung ano natin, yung amplifier yan. Tapos yung isa yung may mga malaking capacitor, yan yung pinaka board nya. So bali tanggalin lang natin to, yan, taranggalin lang natin yan para matingnan natin yung ano nito, yung mga pyesa. So focus lang tayo sa power supply muna ha. Hindi pa natin alam kung ano ba yung tinamaan sa power supply nito kasi hindi pa natin siya nakikita. So, chichinek ko dito, baka may problema tong papunta dyan sa board. Kaya siguro hindi nagpo-power. Chinek pa rin natin para double checking. So, check natin kung may masukat tayong 220 plus o 220. Yan, meron tayong 220, nakita nyo ba? So, walang problema pala talaga sa power source natin. Yan, 221. Dahil na-confirm na natin na okay to, so sa power supply na talaga tayo mag-check. So tanggalin lang natin yung tornilyo nito mga ka-G-Lovers. Tapos pagkatanggal natin ang tornilyo, makikita natin dyan, aalamin natin kung anong problema nyan. So habang tinatanggal natin ang tornilyo, papromote muna ng aking channel. Kung kayo ay bago sa ating channel at nagustuhan nyo yung ating ina-upload na video, so please subscribe and pahit na notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. So kung sa video na papanood, papalo, pa-share and pa-like na rin ito. So yan, may fuse siya dyan. So open na yung fuse nya. Nagka-problema naman pala talaga. So tanggalin lang natin itong tornilyo ha. Bali karamihan sa parts ito SMD type na. So may napansin na pala ako dito mga ka-G-Lovers habang binubuksan natin to. So may napansin ako, sasabihin ko sa inyo mamaya, sasabihin ko. Ayan, okay na. Tanggalan natin.
So tinignan natin, mukhang ni-repair nga talaga, may history na siya ng repair. O yan, may mga sunog-sunog siya ng konti. So ang problema pa, tinignan ko yung power regulator nito, yan. So may bakal, may heatsink, wala rin naka-insulator. So dati siguro nakalagay dyan yung walang bakal, tapos nakatornilyo ito, hindi na tinurnilyo kasi nakabakal, wala rin insulator. So sinubukan na siguro tong i-repair, pumutok siguro, kaya ganon. So may filter to dito na mataas sa amplifier, pero susundan na rin natin itong filter na to, ito. Yan. So bali itong dalawang filter na to, ito yung pinaka-filter para sa power supply natin. Yung malaking filter na yon, yung isa yan, nakatayo na yan, para yan sa amplifier. Siyempre dito tayo magpo-focus, yan tayo magpo-focus mga ka-J lovers. So yan nga mga ka-J lovers, silipin natin na maigit. So double check na rin natin kung anong problema nito, kung saan nagka-problema. So nagtataka lang ako kasi sa switching regulator na kinabit niya. So pwede siguro yan, lagyan natin ng insulator siguro, pero ito hindi nilagyan ng insulator. So delikado rin yan. So ewan ko kung sino gumawa nito mga ka-J lovers. So wag na lang natin siyang isipin. So baka wala lang siguro siyang pampalit. So kaya medyo nahirapan din siguro yung gumawa nito. Tiningnan natin ng maigi, yan. So bugbog na rin na sa solda tong ano na to, tong board na to, yan o. May nakita nga rin akong parang sunog na rin. So mamaya titingnan natin. So magtitest muna tayo mga ka-J lovers. So magche-check muna tayo ha. Hanapin natin kung may shorted ba dito kasi na-open yung fuse. So malalaman natin yan ha. Ito yung fuse na yan na-open. So magche-check tayo. So una muna natin i-check. So sa power source tayo na input niya papunta doon sa diode tapos capacitor. So pwede na rin dito sa capacitor, check natin muna yung filter niya kung may shorted. So check lang muna tayo yung board. So pasensya na kayo mga ka-J lovers, hindi pala inabot ng camera natin yung pag-check natin. So nag-check niya ako sa filter capacitor. Yan, check ko rin yung diode, so mga ganun. So may nakuha tayo mga ka-J lovers sa may parting diode dyan. So shorted yung diode dyan mga ka-J lovers. So napansin ko ba't na shorted yung diode, may posibilidad din na inabot yung dating regulator dyan, na shorted siguro yung regulator dyan. So pwedeng inabot na rin yung drive nito, kaya siguro hindi na ayos to ng nag-ayos. So check natin diode dito, ito yung diode na i-check natin, nakita ko na yung problema niya. Yan, dito may shorted siya. Yan. So baliktarin natin, ganun pa rin. Doon yan sa positive to input AC yata, gitna tapos gilid. Sa kabila naman yan negative input AC. So ganyan. So tanggalin natin tong diode na to, tapos check natin ng actual na nakatanggal. So para malaman natin talaga kung shorted talaga na hindi nakakabit dito. So bali tanggalin muna natin to mga ka-J lovers. So medyo matagal natin ito matatanggal kasi double sided yung solda nito, ilalim at ibabaw.
So yan na mga ka-J-lovers, natanggal na rin natin. So pwede na natin siyang i-actual. So naka-bridge na yung diode na to. So ang dalawang gitna dyan mga ka-J-lovers, nandyan yung AC in natin. Tapos yung gilid to gilid, nandyan yung positive and negative. So pag tinis nga na natin ito, yan sorted na yung nakukuha natin. So yung gitna at positive yata to yung AC in, tapos positive yung shorted. So dito sa kabila, hindi naman shorted. Tingnan natin na maigi. So pasensya na kayo kung medyo malag yung camera natin yan. Yan, kasi medyo palubat na rin yan. So nakita nyo ba yung number? Yan, KB 306, KBP pala 306. So yun nga sinasabi ko sa inyo, sorted nga yung diode na ito mga ka-J-lovers. Dahil wala tayo nitong pampalit, so mag-alternatibo tayong pamalit nito. Pwede tayong kumuha sa mga TV, meron itong mga ganitong minsan na may bridge na rin, o sa ibang power supply na naka-bridge na rin, pwede natin gamitin dyan. So nilinisan na rin natin. Yan, linisan natin. Pag ganitong inabot yung diode natin, na shorted yung diode natin, may posibilidad talagang inabot din yung pinakaunang regulator nito, switching regulator. Kasi na-shorted nga mga ka-J-lovers. Tapos, yan o, switching regulator, pinalitan na to ng bago. So, iba nga yung pinalit. So, meron siyang bakal. Hindi pwede yan. Kailangan mo pa rin yan ng plastic washer at yung mica insulator o insulator, ano man, rubber insulator. So, nung pag-check natin, wala rin na naman tayo nakuha dito na shorted na. Yan, tinanggal ko dito pala yung yung switching regulator para matest ko ng actual kung sira ba o good pa. Yan, alisin lang natin to. So, kumanap nga ako dito na pwedeng pampalit. Nakakuha yata ako dito pampalit. Kaya lang, meron akong nakuhang problema. Kaya hindi ko na tinuloy. So, malalaman nyo yan mamaya mga ka-J-lovers kung bakit hindi ko siya tinuloy. So, medyo matigas talaga siyang tanggalin kasi double solder nga, ibabaw at ilalim. So, yan na mga ka-J-lovers, natanggal na natin siya. So, medyo nabalik ko na nga yung paa sa sobrang pwersa natin ng pagtanggal. So, ito yung sanang ipapalit ko mga ka-J-lovers. So, ito yung sa power supply din na kinuha natin. Medyo mababa nga ito. Pero, ito sana yung ipapalit ko. Kaya lang, nalaman ko na may problema pala. So, sasabihin ko sa inyo yan mamaya kung anong yung problemang nakuha ko dyan. So, syempre, una muna natin gagawin, siyempre kukuha tayo ng diode na pwede natin ipapalit. Hahanap tayo ng diode na pwede ipapalit dito. Tapos, kabitan natin. Siyempre, papanormalin muna natin yung DC supply papuntang capacitor. Pag normal na, saka tayo makapag-check dyan na maigi kung ano pa yung problema na makikita natin dyan. So, importante mapa-power ay mapa-supply muna natin yung filter capacitor nito. Kaya, hahanap tayo ng diode na pwedeng pampalit bago natin siya kabitan ng mga ganito. Nung pag-check ko nga nitong hindi naman sira. Yan, hindi naman sira tong nilagay niya switching regulator. MOSFET to mga ka-J-lovers. Yan, nag-switch off naman yan. So, walang problema tong itong MOSFET na to mga ka-J-lovers. So, hanap lang ako ng diode para maka-check tayo. So, bali ito mga ka-J-lovers, nakakuha ko ng diode, kaya lang ang problema, ang laki. So, pwede na rin to sa TV ko to nakuha. So, pwede na rin to dyan gamitin natin. So, mataas din yung wattage nito o ampere nito. So, pwede natin itong gamitin. So, gagawa natin ng paraan kung paano natin siya ikakabit. So, iisipan natin ng paraan. So, yan.
skip muna lang natin to siguro. Kasi isipin natin muna kung paano natin to ikakabit. Bali to, naisip ko na rin yung pwede natin gawin mga ka-G-lovers. Yan, dito na lang natin lalagay sa likod siguro. So, nakuha na natin yung position. Yung position ng positive and negative, importante yan. Huwag yung baliktarin, delikado yan. Kasi puputukan kayo ng capacitor yan, yung filter capacitor sa primary. So, ganyan yung position na gagawin natin. Dito na lang natin sa likod pala. So, importante, lagyan natin siguro to ng insulator mga ka-G-lovers pag nakuha natin yung tamang position nito. Tapos, kabit natin. Putulan na lang natin to ng paa. Tapos, hanap tayo na pwedeng ma-insulate dito na para hindi mag-short. So, delikado rin kasi yan pag nag-short. So, sana naintindihan nyo yung ginagawa natin mga ka-G-lovers. So, ganyan na lang yung position natin. Bali, putulan na lang natin to ng paa. Tapos, hanap tayo ng pwedeng natin insulator dito. So, pwede na yan, ganyan. Yan, putulan lang natin to ng paa. Tapos, hanap tayo ng pwede natin ma-insulate dito. Bali, ito na mga ka-G-lovers, nakuha ko na yung position na rin. Gagawa na rin ako ng pwede natin na i-insulate. Ito na lang, spaghetti. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Basta may heat resistance siya na ginagamit din minsan to sa mga thermal fuse. So, pwede natin gamitin yung mga ganito. Yan. Lagyan lang natin para hindi siya mag-short dun sa body o sa terminal na pagdadaanan nito. Yan. So yan ang mga ka-G-lovers. Yan, resolder lang natin to yan. Pwede natin yan i-pwesto. Pag nakuha natin yung pwesto, yan, okay na yan. Yan. Ang line wire ko yan. So importante, yung sinasabi ko sa inyo, yung positive dapat ang bagsakan, positive din, negative ay bagsakan, negative. Di bali na yung sa gitna, kasi yung gitna AC source yan, kahit magkabaliktaran wala tayong problema dyan. Yung sa output lang, yung positive at negative, importante yun. Yung position nun, dapat hindi mabaliktad yun mga G-lovers. So yan, nakikabit na natin siya. Nakikabit na natin. Tingnan natin na maigi kung wala naman nag-short. 990. Yan, wala naman nag-short. Okay naman yung pagkakabit natin. Wala naman problema. Linisan na lang natin to. Ang speaker So, wire. may nakita ba kayo? May sunog tayo nakita. Yan, red yan. Ano ba? Pupunta yan dun sa gate ng MOSFET natin. Iten? Sunog na resistor is hindi type. So kaya nga sinasabi ko sa Iten, inyo, ito 23. yung find out ko na may problema na sira yung drive niya. So dahil wala rin tayo drive nito, kaya gagawa natin ng paraan to. So malalaman din natin kung sira talaga yung drive kasi i-check natin yung voltahe nito, magbabiasing tayo. 23, number 18. Source, tingnan natin kung may voltahe dyan. Kadalasan yan, pumapano yun sa 5 volts. So mga ganyan. Pag wala tayong masukat, ay inaabot talaga yung drive nito. Pati na yung controller drive niya na maliit dyan. So yan, ay inayos ko lang ng maigi na solder ng maigi. Tapos linisan. Yan, linisan lang natin. Next natin mga ka-G-lovers, yan, plug in lang natin to. So lalagyan natin ng fuse. Nakalagay dito na fuse ay 3.15. So ang gagawin natin dyan, natiran muna natin na siya ng maliit na wire kasi papalitan lang natin ng 3.15 to na black. Pag okay na. So kapag normal na natin, napagana na natin, palitan na lang natin ng normal na fuse. So
wala din kasi tayong nakalagay dyan na original siya. Parang square. 99. So ang nasa at may glass. May nakalagay dyan sa tag niya naman. 1680. So una muna natin gagawin, jumperan Para muna si natin Buwan naman ng maliit yan. na wire para Gagamitan ko makapagsalit sa pinto tayo mo. kasi in case may problema pa. Nare-repan ko kayo sir yan. Sa maliit lang na wire yung ilalagay natin. Strand para ng wire. Wire. Hehe. So 3.50 na nakalagay dyan mga kanila. Yes, sir, no? Tapos, ipapower on natin to para malaman natin kung umabot ba sa filter capacitor. Pag umabot nga sa filter capacitor, may posibilidad na Okay. okay yung ano natin, Gun yung wire, 30 meters. ibang component dyan. Sticker wire, Tapos, check tayo dun sa 30 meters. voltage ng kinakabitan ng switching regulator natin o yung MOSFET. Check natin kung may masukat tayo na 3 or 5 volts o mga ganyan, 3 to 5 volts sa gate and source. 30 meters na So, coaxial. ang rin kasi nito papuntang output, papunta na yan dun sa transformer. So, nagigits nyo mga ka-J-lovers. So, pag may nasukat tayong voltahe, may posibilidad na pwede itong kapitan ulit ng switching regulator na pwedeng gumana ulit. Pero pag wala talaga siya, ibig sabihin nakita natin na sunog na resistor, baka inabot na rin yung drive nito. Tapos nabablock ka, Kasi sunog na nga yung resistor. Ito sa mga kuminsan ni Dita, ni Mahirin. So, yan mga ka-J-lovers, tingnan ko muna ng maigi dito. So, kapitan lang natin ito ng jumper fuse muna na Ma-change board. strand ng wire. Tapos, proceed tayo sa Convert. So, ito, kapitan lang natin ng nasabi ko sa inyo, maliit lang na wire na ayun kaysa may problema, puputok din yan. So, kumuha lang ako ng wire mga ka-J-lovers dyan. So, sana naiintindihan yung ginagawa natin mga ka-J-lovers. So, yan, tinuturo ko sa inyo kahit may putol-putol tayo kasi medyo mahaba yung proseso ng pag-check ko nito bago ko nakapag-isip-isip na ganito yung gagawin natin. So, yan, kumuha tayo ng strand lang na maliit na wire. Tapos, solder natin dyan sa may fuse na na-open. Yan, solder lang natin siya. Bali, ang ginamit pala na filter capacitor sa secondary nito ay 25 volts yung nakalagay. So, expected natin yung supply nito kung follow din sa 12, pwedeng pataas na yan, papunta na yan 15, 16, 18, mga ganyan, 20. Hindi natin alam kung anong supply talaga nakalagay dito. Basta ang filter niya nasa 25 volts yung nakalagay. Parang 1000 microfarad yata yung UF yun. So, chinik na rin natin. Ito yung filter capacitor dyan na wala naman tayo na-detect na shorted. So, wala na tayo na-detect na shorted. So, pwede na siguro natin itong i-plug in. Yan, i-plug in na natin. Tapos check tayo dun sa filter capacitor. Malalaman natin na umabot ba. Pag umabot ba, okay yung diode na kinabit natin. Tapos baka okay din yung component na dinaanan papunta na dun sa capacitor. So, plug in lang natin ito mga ka-J-lovers. Yan, i-plug in lang natin. Tapos magtitest tayo. So, check natin doon sa filter capacitor tayo mag-check ha. Or pwede dito sa positive and negative ng diode naman. Pwede naman. So, may nasusukat na rin tayo na 297. So, ibig sabihin, gumana yung diode natin. So, wala naman pumutok. So, wala talagang nakuha tayong na may shorted kasi puputok yan pag may shorted pa. So, ang problema lang natin yung sa drive. So, check natin yung gate and source na supply. So, doon yan sa kabitan ng MOSFET. So, wala tayong nasusukat na voltahe. Ibig sabihin, sira yung drive nito. Hindi yan gaganap kahit kabitan natin ng, ng switching regulator na MOSFET. Hindi pa rin yan gagana kasi wala tayong nakukuha pulse modulation o PWM na voltahe na rin
para dito sa gauge and source. So wala tayong nakukuha. So 0 nga. So 0. Sinit ko na sa DC para makasigurado tayo. Wala talaga. Wala. Diba? Nasa 0.8. Wala rin yan. Ito yung filter capacitor, 296. So may problema nga mga ka-G-Lover. So lapit natin. Tingnan natin na maigi kung anong pa yung problema. Yung post button switch mo, boy. Ano na? Wala. Yung post button switch na. May kulok pala sa kapit. Ito yung nakita natin na problema. Nakita nyo itong maliit na mga resistor. Yan, sunod na siya. Usable yata yung usable yata. Parang ganun. So, galing yan sa gauge. Tapos, papunta na yung tapos diba, source. Yan, may sa source dyan. Then sa source na yan malaki-laki na konti na resistor sa source yan. Supply yan, negative supply. Tapos ito yung na-find out ko, sira yung drive dito, yan yung drive yan. Kaya walang lumalabas na supply para matrigger yung gauge o yung MOSFET natin. Walang lumalabas. So pag nagkaganito mga ka-G-Lovers, sira yung drive. So wala rin tayo mahanap niyan, magkakaproblema lang tayo. May solusyon naman tayo lagi ginagawa. So pwede mong technician, ganun din. May solusyon din ginagawa niya. So gagamitin na lang natin ay yung 4-wire module. So ginawa na natin, kinabit ko na yung 4-wire module. Nakita nyo naman yung black sa negative, yung red sa drain, tapos ito sa kabila na yung positive and negative natin. So set lang natin yung power source natin. So set ko muna sa 12 volts siguro. So pag nakabili kayo ng power module nito, itong 4-wire module na to, meron yan diagram kung paano siya gamitin. Basta yung yung negative sa secondary yung blue, positive yung yellow. So yan, nakuha nyo, umilaw siya, nag-blink kasi mababa pa yung supply natin. So set lang natin to, pwede naman tagalin yung sa pagkasaksak, tapos dahan-dahan yung bihitin, tapos saksak ulit. O kung professional kayo, pwede yung dahan-dahanin na i-set na lang. O pwede na rin yung sariling coupler gamitin nyo. So minsan kasi delikado rin yon. Pag may problema sa secondary, magsisiputukan yan. So ako, sanay na kasi ako sa ganito, yung sinisit ko pa. Pero pwede na rin na hindi mo yan i-set, idadaan mo lang sa coupler na ginamit din sa board na yan. Diyan mo na rin yung gagamitin yung coupler niya. So ako, ganito yung preferred ko. Kasi ganito, sanay na ako dito sa ganitong siniset lang. Una muna natin isi-set, sa 12 ko lang muna. Tapos titestingin ko siya, pag hindi niya kinakaya yung base, dadagdagan ko na lang ng voltage. Yan, naka 12.5, diba? So iset ko na lang ito mga ka-G-Lovers, tapos testingin natin kung ano pwedeng voltage na pwede natin gamitin. So dito muna tayo sa 12.4, 12.5, so mga ganyan muna. So yan, 12.5, 12.8, so mga ganyan. So hindi muna natin siya taasan, titistingin ko muna yung tunog nito. Pag medyo konting basag o hindi niya kaya, tataasan natin ng konti. Kasi yung filter capacitor nito sa power supply 25 volts, so pwede kasi maging 15, 16, 18, so mga ganyan, 19, 20, so hindi natin alam. Kaya inunaw ko muna itong 12. So sinit up ko na siya mga ka-G-Lover. So ang tama pala na voltahe naman, kasi yun nung sinit ko sa 12, gumagana naman siya, walang problema. Kaya lang pag malakas na yung base, parang napapansin ko parang kinakapot. So sinit ko siya sa 15, parang normal lang yung 15 kahit nagkakaroon na siya ng base. So kabit lang natin to para matesting natin. So yan ang mga ka-G-Lovers. Grabe, sulit pala yung tunog nito. Napakaganda mga ka-G-Lovers. Masasabi ko sa inyo. Pag napakinggan nyo sa personal, talagang sabi ko sa inyo. Talagang minsan nga tumitindig yung balahibo ko sa ganda ng tunog nito. Ang linaw, saka yung surround, yung bass niya, saktuhan lang talaga. Pag nagbe-bass siya, hindi siya basag, diba? Hindi siya basag na malinaw yung pagka-bass niya. Ang sarap pakinggan.
Ayan na mga ka-J-Lovers, okay na to. Thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel.